Yan, nagpupula siya. Ibig sabihin nalulugi na ako ng $3.95. Hold up. Hello, what's up everyone? Welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the bell button below para ma-notify ka sa mga next video ko. Kita ba yung mata ko? Tanggalin ko na nga. Sa mga gustong yumaman dyan guys, tapusin nyo yung video na to. Baka ito na yung chance na, diba? Ito na yung chance para mag-start yung investment mo. Lalong-lalo na sa mga OFW dyan, yung mga may extra money na gusto nyong palaguin pa kaysa sa bangko na sobrang konti ng interest, i-invest nyo na dito sa eToro kasi sobrang ganda ng eToro. So in today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng account sa eToro, and then pangalawa is paano nga ba mag-deposit, and then magkano nga ba ang kailangan yung i-deposit para makapag-start na kayo ng investment sa eToro. And then pangatlo, ipapakita ko sa inyo yung account ko sa eToro para magkaroon kayo ng idea. Malaman nyo na rin kung magkano nga yung in-invest ko at ano yung ginawa kong trading sa account ko. So yun na nga guys, mag-start na tayo sa paggawa ng account. So yun na nga, maglalagay ako ng link dyan sa comment section para magkaroon kayo ng $50. So, itong $50 na to, marireceive nyo lang yan once na makapag-deposit na kayo at saka makapag-start na kayo ng trading. Okay? So, yan. I-click ko na yung link na lalabas sa inyo. Okay. So, pag-click nyo yan, may nakalagay dyan, join your friend with Glenn Soriano on eToro. So, yan. And then, sign up na. So, pag sign up nyo, lalabas tong create an account. Kailangan nyo ng username. Yan. Gagawa na lang tayo kunwari. Tapos, accept nyo na lang yung terms and condition and then privacy policy. And then, create account. And then, after that guys, mapupunta na kayo sa complete profile. Okay? So, may complete profile. May mga tanong din dyan na kailangan nyo sagutin. Kailangan nyo sagutin yan para ma-verify yung account nyo. Okay? So, yun na nga guys. Pagkatapos nun sa may complete your profile na. So, yun, continue nyo lang. Ayun. So, yan, continue nyo lang. And then, yan, lalabas na name, gender, birthday. Complete nyo yan. And then, next one, yung address nyo, place of birth, citizenship, passport number. Next one, yung your trading experience. So ako wala pa akong experience, so nilagay ko lang is never traded lahat yan. And then next one, yung trading knowledge mo. So ako, I have no financial knowledge kasi nga wala akong alam pa sa ganito. And then next one is trading knowledge assessment. So, may papapiliin ka dyan kung ano yung correct statement. So, ang pinili ko is yung number 1. And then, yung plan investments, kung saan ka mag-i-invest. Of course, i-tick mo yan lahat. Purpose of trading. So, ang nilagay ko is additional revenues. And then, your attitude to risk. So, ang nilagay ko muna at the moment is up to 1,000. And then,
ang nilagay ko yung 80% potential gain and then 48% potential loss. Syempre, mas maganda na yung konti yung potential loss natin sa gain, di ba? And then next one, does any one of the following apply to you? And then nakalagay is or any of the immediate family members are. Yun, nilagay ko none of this apply to me kasi wala naman akong ganyan na family members. And then yun, yung financial status mo, kung nag-work ka ba, fill upan mo yan. And then yun, tapos na, confirm mo na lang. And then yun, tapos lalabas na deposit funds. So yun lang guys, sobrang dali lang. So once na anong tawag dito, once na verified yung account mo, kailangan may nakalagay na bronze dun sa may ilalim ng pangalan mo. Once na wala pang verify yan or wala pang bronze yan, wag ka muna mag-trade at saka wag ka muna mag-deposit kasi hindi ka pa verified. So, hintay mo muna magkaroon ka ng bronze. Okay? Sa may under your name. Para, yun. Para make sure na verified na yung account mo. Okay? So, yun na nga guys. Punta na tayo sa ano. Yan. So, yun na nga guys. Magkano nga ba yung kailangan mong i-deposit dito sa eToro? Sa eToro guys, before, so last week lang kasi ako sumali. So, ang ano nun is $200. Nung, ano yun, 7th of January. So, last week lang. So, sumali ako niyan, 7th of January. $200, pwede ka na mag-invest. Kinabukasan, 8th of January, grabe nagtaas siya. Kasi, parang, nakaramdam siguro tong eToro na to na marami nang nag-i-invest. So, tinaasan niya ngayon. So, from $200, ginawa niya ng $1,000. So, yun nga, medyo malaki na nga talaga siya. Kaya guys, kung nagpaplano kayong mag-invest, kailangan talaga ng 50,000 na. 50,000 natin yun, no? 50,000 pesos sa atin yun, mahigit. Diba? Kasi $1,000. So, yun na nga guys, punta na tayo sa account ko. Pero bago yan, punta muna tayo sa deposit funds para malaman nyo kung paano nga ba mag-deposit. So, sa deposit funds guys, madali lang. So, ayan na nga, 1,000 na siya. Change natin sa USD. Yan, 1,000 na talaga siya. Actually, sa akin, pwede siyang magbago kasi nga naka-register na ako. Yan, minimum ko $50. Pero sa mga bago, kailangan nyo $1,000. So, yan. Like for example, yan na. So, pwede kang gumamit ng credit card, debit card, PayPal, online banking, rapid transfer, Skrill, bank transfer, Neteller. Okay? And then, next one, yun na. Deposit mo na. Ganun lang kadali. Okay? So, once na mag-deposit ka, mapupunta na yan siya sa account mo. So, paano mo malalaman yung dineposit mo? So, punta ka ngayon sa portfolio. So, pagpunta mo sa may portfolio, makikita mo yung dineposit mo, mapupunta sa available. And then, makikita mo sa baba yun, kasama ng total allocated, profit, and then equity. So, yung task allocated, ayan yung total ng in-invest mo. Yung profit, ayan yung tubo mo. And then, yung equity, ayan yung kabuoang pera mo sa account mo. Okay. So, ang ginawa ko guys sa eToro is copy trading. Kasi at the moment, hindi ko pa alam yung strategy sa may pag-manual trading. So, wala pa akong alam sa mga galaw-galaw ng stock market. Which is, pinag-aaralan ko na siya ngayon. Kasi bago ka mag-invest sa isang company like sa Apple, kailangan mo munang i-check
or pag-aralan yung galaw niya within 1 or past 2 years, ganyan. So, yun, ganun mag-check, di ba? Hindi basta-basta mag-invest ka na lang. So, nag-copy trading ako, guys. So, nag-copy trading lang ako sa professional investor. So, ayun na lang yung ginawa ko kasi alam ko, mas alam nila kung paano mag-invest. So, may dalawa kasing type dito, yung copy trading at saka manual trading. Yun nga, yung manual, ikaw mismo, and then copy trading is aasa ka lang sa may professional investor. So, yun na nga. So, kumuha ko ng 4 na investor, which is si Richard, Jane, Future 101, and then Ocean Tan. Yan. So, sila yung pinagkatiwalaan ko. So, ang copy trading, guys, is passive income. So, wala kang gagawin. I-invest mo lang yung pera mo, sila na ang gagalaw. Sila na yung, alam mo yun, sila na yung magtatrabaho para sa'yo. Yun. Yung manual trading at saka copy trading, explain ko na lang yun sa next vlog ko. So, at the moment, pakita ko lang muna kung ano yung account na ginawa ko at saka yung trading. So, at the moment, guys, nag-invest ako ng $1,000. So, at the moment, yan, nagpupula siya. Ibig sabihin, nalulugi na ako ng $3.95. So, yan, makikita nyo dito, guys. Yung in-invest ko is 300, 300, 200, 200. Yan. And then, yan. Once na naka-green siya, ibig sabihin, tumutubo yung ano mo, yung in-invest mo. Once na nakapula naman, ibig sabihin, nalulugi ka. Yan. So, pero for me, hayaan ko na lang yan siya dyan. And then, i-check ko na lang siya next month kung tumubo ba o hindi. So, yun. At saka yung advice talaga ng mga professional investor, kailangan mo lang daw talaga siyang i-keep dyan within like 1 year or 2 years. Hayaan lang daw. So, instead na tanggalin mo, dagdagan mo na lang yung fund. Kasi ganun daw talaga yan eh. Bumababa, umaakyat. So yun lang, guys. Ito yung ano ko. I-explain ko lang sa inyo yung manual trading at saka copy trading sa may next vlog ko. Pero at the moment, yun na nga, ang in-invest ko is $1,000 and then ang ginawa ko is copy trading. So yun. Tignan natin kung tutubo nga to within 1 month, no? Next month, February. Tignan natin, i-check natin yan sa February 7 kung tumubo nga siya o hindi. So yun na nga, guys, advice ko lang, itong investment dito sa eToro is long-term investment. So, kung mas maganda, yung extra money mo yung ipang i-invest mo. Hindi pwede yung kakailanganin mo yung pera na yun for next month. Hindi pwede yung ganun. Kasi, kailangan nakatenga lang yung pera mo dyan at, you know, kailangan yan yung umaandar lang. Hindi mo pwedeng, kailangan kong bumili ng gadget or something. Kailangan kong kunin. Hindi pwede yung ganun. Paano tutubo? Diba? Paano gagalaw kung kukunin mo rin pala after 1 week or 2 weeks? Diba? So, advisable talaga na extra money yung pang-i-invest mo dito kay eToro. Kasi nga, pang long-term investment siya. So, yun na nga, guys. Kita-kits na lang tayo sa next video ko. Kasi explain ko sa inyo yung manual trading at saka yung copy trading. Okay? So, yun. I hope sana may natutunan kayo sa video na to. At sa mga gustong mag-invest dyan, guys, ito na yung chance nyo para mag-start. Kasi, di ba? Especially ngayon, kay-start lang ng taon. So, gawin mo na ngayon para, you know, next year, after 12 months, hindi natin alam, di ba? Laki na ng pera nyo, di ba? Yun, ipon, di ba? Kesa sa mga pang-ano mo lang, pang-gala-gala, luho, di ba? Mag-invest tayo habang bata pa. So, yun na nga, guys. Kita-kits on my next video. And don't forget to subscribe at saka palike na rin nito. And then, comment down below kung meron kayong mga suggestion or mga katanungan. Tatry kong tulungan kayo. So, yun na nga. See you on my next video. Bye-bye po. Ingat kayong lahat.